Ayan. Good morning sa ating lahat ng mga kaabos. At ngayon, umaga, ay samahan nyo naman kami mga kaabos sa aming pupuntahan. At ito lamang ang pagkakataon namin ni kaabos na makipagkitang muli sa inyo mga kaabos, kasi minsan busy, minsan naman ay siyempre ang tao may pagkaabalahan talaga, lalo na marami kaming pamilya. Kaya mga kaabos, paminsan-minsan kami din naman mga aking mga anak nagtitipon-tipon kami. Kaya eto mga kaabos, sana ganahan naman kayo na samahan kami, pero wala naman ito sa pilitan. Pagganahan lang kayo mga kaabos, kasi kahit sa pamamagitan lamang ng aming pagbablog at kita-kita tayo, masaya na kami. Ayan mga kaabos, hindi pa namin tiyak kung saan kami pupuntang direksyon, basta sumama lang po kayo sa amin. At ito naman ay nakakotse kami, tapos pagka halimbawa si kaabos ganahan naman na makakita kami ng aming paglalakaran, yung medyo may distansya, ay malayo-layo, kasi nag-exercise din kami sa aming paglalakad. Kaya eto mga kaabos, walang direksyon ngayon kung saan kami pupunta. Nag-iisip pa si kaabos kung saan kami liliko. Kaya kung inyo po kaming sasamahan, ayan, malalaman ninyo. Ayan mga kaabos, maraming salamat ha. Ngayon po ay October 14, Wednesday. Ayan, 2025. At sa mga araw na ito, kung sino man ang mga may birthday, ayun, binabati namin kayo ni kaabos ng happy birthday. Sana naging masaya kayo sa inyong kaarawan at ligtas sa mga trahedya, sa mga karamdaman. Ayan mga kaabos, yung mga birthday ngayon, panalangin namin na maging malusog kayo. Ayan mga kaabos, ito basta samahan nyo lang kami mga kaabos, malalaman nyo kung saan kami pupunta. Thank you. Nung Lunes nga pala, o Linggo, nagsilibrar yung aming apo na bunso sa ngayon, sa aking mga apo, si Kyle. Ayan, nagtipon-tipon muli kami at ang aking mga ibang apo, maliban lang yung nasa malayo, yung mga apo ko doon sa Estados Unidos. Masayang-masaya naman kami na nagsama-sama, kahit munting handaan, nagsumikap ang magulang na mapasaya nila ang kanilang anak na 2 years old, si Kael. Ayan, binabati ko nga pala yung aking kumari dyan sa Cebu, Maring Marisa, sila si Maika, at yung ibang kapatid nakakalimutan ko, sila si Maymay, yung isang maganda, si Michelle ba yun? Basta binabati ko kayong lahat dyan, pati yung kuya nyo. Ayan, ato, nagsilibrar yung ating apo Mari, kaya nakikita mo naman Mads, diba? Kasi alam ko nga kahit busy ka ay sumasaglit ka naman na silipin yung aming channel, si kaabos. Ayun. Tapos ito yung aming piloto. Ayan o, gwapo eh. Buyag. Buyag daw. Sa mga Katagalugan dyan, pero usog daw sabi ni kaabos, kasi pinuri ko siya nga siya ay pogi. Simi Kenny Rogers. Kaya lang itim. Ayun mga kaabos, ng paminsan-minsan magtawanan tayo, hindi palagi na lang ay para ito, lagi na lang tayo ay nakasimangot. Lalo tayong tumatanda nito mga kaabos. Sa pagka ngayon, running to 70 na ako.
na po may awaan Diyos, darating na rin, malapit na. Si Kaabos mag 71 na rin, malapit na rin. Kaya ano na lang ang bilang, linggo sa November 15, 71 na si Kaabos. Kaya ito, nag-enjoy lang kami sa sarili namin kasi tumatanda na eh. Siyempre, habang pwede pang mag-drive, pwede pang mamasyal, pwede pang maglakad-lakad, siyempre aming ina-approve ang aming mga sarili para naman maging masaya kami sa aming paghuhubilaw. Ayun. Natapos na kasi kami sa aming mga pagpapalaki sa aming mga anak. Medyo na kami, nakagraduate na sa kanila. Ngayon sila naman ngayon. Pero lagi ko silang ipinagdarasal araw-araw. Hindi lang araw, gabi, minuto. Ayun, panalangin ko sa aking mga anak. Masayang-masaya kaming mag-asawa na nasa maayos silang kalagayan. Ayun, malusog at masayang pamilya. Kaya eto, mamamasyal lang kami para naman kami sa aming mga sarili, maging masaya kami sa aming nakikita, at para makita din namin ang aming mga sarili sa telebisyon. Tuwan-tuwa din naman kami, lalo na't makita namin yung aming mga apo. At tuwan-tuwa din ako na makita kami ng aming mga kamag-anakan. Ibig sabihin, di kami nakalimot sa kanila. Aming mga kamag-anakan, sana maging kontento kayo sa amin na hindi lang ang isipin nyo porket andito kami sa abroad ay mapera. Hindi yun, huwag yung isipin yun. Magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos na umabot tayo sa ganitong edad at magkita-kita tayo. Huwag sasama ang loob nyo sa amin. Kung sakali man, hindi namin kayo lahat maharap. Kasi hindi naman palagi nakatutok ang isipan namin. At maliban lang kung bigla namin kayo makita, ayun. Siyempre tumatanda na rin kami at hindi naman namin lahat marating mapuntahan kayo. Ayun. Kaya dito sa pamamagitan ng aming pagbablog, makikita nyo kami. Masasabi nyo talaga ay talagang mga matatanda na nga. Ayun. Kaya yun na lang mga kabos, pakiusap na lang sa aking mga kamag-anakan, hindi namin kayo nakakalimutan, ang mga amigo't mga amiga. Ayan, okay? Thank you samahan nyo kami. Paalala lang mga kabos sa ating mga kapatiran, mga kamag-anakan, kahit meron tayong iniindan na sakit mga kaabos, huwag tayo magpapalata sa ating sarili, yung kaawa-awa tayo. Kailangan ipakita natin na tayo ay malakas, nananampalataya tayo sa Diyos at pagkatiwala natin ang lahat sa Kanya, kasi siya lang ang may husga at siya lang ang nakakaalam sa buhay natin. Kasi ang buhay natin, lahat naman tayo ay may hantungan. Ayun. Kaya hindi natin alam, siya lang ang may alam. Kaya ang gawin natin, lagi tayong magdasal, manalangin sa Kanya na lagi niya tayong gabayan, lalo na sa ating mga angels. Huwag nating kakalimutan. Eto, sa tingin nyo lang, malusog kami kasi ito, namamasyal. Pero meron na rin kaming mga naramdaman sa aming mga sarili at meron na rin kaming mga maintenance. Pero hindi namin yun ininda. Ang ano namin, yung maging masaya kami na nagpapakita sa inyo. Ayun. Sa katunayan nga ito, nagpapagamot si Kaabos at nung Lunes pa-analysis. Tapos sa Biyernes, ang resulta doon, pupunta siya sa ospital ng Crosses. Pero sa tingin nyo, hindi nyo makikita si Kaabos na kaawa-awa. Pinapakita niya sa madla, sa buong madla, na siya ay
malakas, malusog. Ayun. Basta mag-ingat lang tayo at huwag tayo makakalimot sa Diyos. Yun lang, mga kaabos. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. At ito nga, kala mo malisog si Mrs. Kaabos. Ganon din. Mayroon na rin akong mga maintenance, pero paminsan-minsan nadudulas ang aming mga dila na kumain ng pinagbabawal, kasi sinabi naman ng doktor na pwedeng kumain doon sa pinagbabawal, pero hindi palagi. Isang beses lang, isang linggo, ganon. Yung hindi lang sobra na pagkain, yung makatikim ka lang para mawala lang yung yung inggit, yung parang kaibog ba? Ibog ka sa pagkain. Yun. Kaya minsan natikim kami ng pagkain na yun. Ito, mga kaabos. Pag meron akong naalala, kaya nagsasalita ako. Kasi para maihatid ko sa inyo ang aming mga balita ni Kaabos. Ayan. Ito na kami, mga kaabos. Siguro sa mga palaging nandito, alam niyo kung nasaan kami. Salubong sa araw, mga kaabos. Ito. Dito naman kami mamamasyal, mga kaabos, kasi maganda ngayon kasi mainit. Lalakad-lakad kami dito, mamamasyal, magtingin-tingin kung ano ang meron, yung mag-isa lang. Sisahin namin yung lugar na ito, maganda. Napakagandang lugar, tapos yun lang ang lamang kami sa inyo, mga kabos, yung mga Pilipinas. Kaya kami nakakalamang sa mga ganitong tanawin. Huwag kayong iiwalay. Lagi nyo kami samahan para kayo nakarating, di ba, mga kaabos? Ayun, matuwa naman kayo na sa ganitong pamamaraan na pinapakita namin yung lahat ng aming napupuntahan. Lagi yung subaybayan, di ba? Ayan, mga kaabos, oh. Kapag lagi kayong sumasama sa amin, pakichismis naman kayo sa amin, ay malalaman nyo. Nakarating na lang pala sila dito, eh. Ito, mga kaabos, oh. Paparating si Mr. Kaabos. Kasi maganda rito pumarting dahil safety ang sasakyan. Pangalawa, hindi kami magbabayad. Wala naman kami bibigyan, kundi mag-uusisa kami kung anong meron dito. Samahan nyo kami, ha? Palagi na ako nagpapaalala para hindi nyo kami makalimutan. Kayo magsasawa, mga kaabos. Ayan, Media Mark, mga kaabos. Basta tayo dito, mga kaabos. Ano na yun yung display? Bahag na naman. Ha? Pagkantang tatak mamahalin. Huwag lang yan. Ha? Huwag yan. Huwag mo itak. Hindi na. Pala. Ano muna yun? Ito.
Pasya lang kami dito mga kaabos. Tingin-tingin kahit walang kwarta.
tumawag sa akin. Okay? Kaya nga kaabos, oh. Dito na kami sa parkingan. Tumawag na ang bunso ng anak. Kain na daw. alas 12:30 na makaabos eh. Yan na, bukasan. Bukas na yan. Ayan mga kaabos. Dito kami sa Media Markt mga kaabos. Tingin-tingin lang. Ano, pasyal-pasyal. Ayan. Ang magawa sa bahay mga kaabos eh. Ilag ko po, ng TV. Kaya, namas lang kami dito sa ano, mga tindahan. Isang tindahan lang ang pinasok namin. Ang El Corte. Titingnan namin ang mga ano, magaganda mga display ng mga kaabos. Ang isa pa mga kaabos, ano, yung tawag yan, nag-sale sila. Sale sila mga kaabos. Ito sa grahe mga kaabos, oh. Kaabos, malayo pa. Pag manaon. Ano ka ba? Ito mga kaabos, oh. Ito, may napala kami sa aming pag-window shopping. Pero ito, may nagustuhan si Kaabos para sa aming diya na selebrasyon. Ito, puhon may awa ang Diyos. Dalawa ang pinili niya. Sweet. Dalawa ang pinili niya. Ito mga Kaabos. Ano? Yang ayan, ang laki mga kaabos eh, no? Yan, kita nyo. Tapos ito mas mahal ito. Ayan, no? Ayan mga kaabos, oh. Yan yung 180 54 na lang mga kaabos. Pinakamagandang tela. Kaabos yan. Anuhin na lang namin ang haba kasi alam mo naman ang mga sizes dito sa mga puti. Dito. Bagay talaga ito sa. Kaya ito mga kaabos. Mahal itong isa. Ito mas mahal ito. Kasi 180 naging 54. Hindi ka pa nun. Ngayon, ito mga kaabos, oh. Yan. Ano yan, ah? Yan. 125. Ngayon, tingnan mo. Ay, hindi kami nagsisinungaling, ah. Ayun. Ang gandang mga tela. At El Corte yan. Yan mga kaabos. Kaya ito, malayo pa mga kaabos. Kasi excited na kami mga kaabos. Buhon may awa ang Diyos. Kaya wala na kaming ibang iisipin pa. Kompleto na ang aming isusuot. Yan. Sa aming pamamasyal, ito ang aming sadya. Yung trangkila ka sa pipiliin mo sa magugustuhan mo. Yan. Kaya wala itong sisihan kasi si Kaabos mismo ang nagpili. At ang ano na lang dito, ang kulang na lang yung haba kasi sobrang haba. Yun na lang ipaano namin, isukat sa kanyang haba. Madali lang naman yun, nandiyan lang naman yung patahian. Yun. Kaya maraming salamat mga kaabos. Hindi na kami na nag-exercise sa paglalakad kasi napagod kami sa kakahanap ng pinakamura.
Kasi naghanap talaga kami magandang tela. Kasi mahal yun noon eh. Oh. Ngayon bagsak presyo na. Napunta na sa ano, pero biro mo naman yung 180. Oh, magkano yun sa Philippine money, tapos magiging 54 na lang. Layo naman ng ibinaba. Kaya yun ang hinahanap namin. Kasi bumaba na ang presyo, magandang tela, talagang hindi ka magsisisi. Yun. Aanin mo naman yung sobrang mura, pagkatas bukas sira na, kupas na, lumuwag, lumiit pag nilabahan. Kaya kahit maghanap naman tayo ng magandang klase na hindi tayo magsisisi na kinabukasan ay sayang naman ang mahal-mahal. Tapos naghanap kami ng mahal na ang presyo noon, bumaba ngayon. Yun, naghanap talaga kami, kaya matagal di kami nakapaglakad-lakad di kaabos kasi inubos namin ng silip yung mga yung mga pinakamababa na presyo. Talagang hanap kami dalawa. Kasi siyempre pag magsukat siya, gusto ko makita, hindi kay isa lang ang mata nga titingin. Siyempre gusto ko gwapo din siya sa kanyang suot. Siyempre naman. Tapos ako rin gwapa din sa aking suot. Magtinginan kami sa aming mga suot kasi matatanda na eh. Kaya hindi rin naman ako papayag na ako napakaganda ng suot ko tapos siya naiiwan. Hindi, kailangan pantay kaming dalawa. Yun. Kaya pinagpili siya, sabi ko, para talaga komportable ka, dalawa ang kukunin natin na pantalon para pagpilian mo kung saan talaga gusto at ipakita mo rin sa mga anak mo kung saan ang nababagay. Pero meron talaga siya nababagay sa kanyang nagustuhan talaga niya, yung mas mataas ang presyo. Siyempre para mabagay doon sa kapartner. Ayun. Kaya masayang-masaya kami dalawa mga kaabos. Kasi matanda na kami. Kailangan naman namin na magsaya sa minsan. Kasi mga matatanda na, marami ng mga maintenance ng gamot. Hindi talaga maiwasan na hindi kami magtalo. Mga abnormal na yung mag-asawa nga hindi nagtatalo. Mga abnormal yun. Eh syempre, matataas na yung aming mga dugo. Kailangan mayroon sa amin isang magpakumbaba. Pero alam mo mga kabos, minuto lang, wala na. Basta mailabas na namin yung namin, yung galit. Pero hindi naman galit na galit na yung sagad sa sagad sa buto. Wala yun. Maya-maya wala na yun. Simulat sa pulpa naman sa mga anak namin, hindi nila nakita sa aming mag-asawa nga nakikita nila nga kami nagbubugbugan. Ngayon na lang matanda na kami nagtatalo, pero minuto lang wala na. Ganun lang naman talaga yun Kasi inuutos na yan sa katandaan, sa gamot na iniinom namin. Kaya sa mga anak namin, sila na lang talaga ang magpapasensya. Kasi syempre maintindihan na nila kami, diba? Ayan mga kabos, basta ito natupad na yung aming mga hinahanap na suot. Hinandaan na kami ng aming mga anak, lalo na dyan si Adet. Yan lagi ang aming ang aming tawag yan, sponsor dito sa Spain. Si Adet talaga ang aming sponsor sa lahat. At pinakalahat naman din na yung kumbaga sa international, si Aya yon. Kasi pag yun naman ang nag-sponsor talaga naman, lalo na si Mark. Hi Mark,
maririnig mo yung boses namin. Kahit hindi mo kami nakita, pero kitang-kita sa amin mga salita yung lumalabas sa bibig namin. At nagpapasalamat kami sa lahat-lahat ng aking mga anak. Sa mahal na Panginoon na binigyan kaming mag-asawa ng anak na minsan lang naman magpasaway, pero kukuha namin sa salita. Kasi pinalaki naman namin sila na matuto silang magmahalan ng kapatid, matuto silang gumalang, magrespeto. Kaya, pero hindi lahat ng pamilya ay perfecto. Hindi lahat. Hindi naman ko sinabi nga perfecto kami. Pero, yung tinuro ko, lalo na ako sa kanila, kasi talagang namamalo ako nung maliit pa. Nung maliit pa sila, inaamin ko. Pinapalo ko sila, hindi ko sila kinukonsente. Kasi, ang pagkakaalam ko, kapag ang bata, huwag mo naman papatayin sa palo, pinaramdam mo nga ikaw, magulang, kailangan mo talagang anuhin, wiktan, kaunti, hindi naman yung papatayin, nga magtanda. Yun ang ano namin noon, kasi yun din ang nagisna namin sa mga magulang namin. Kaya, ang mga bata nga hindi nakakatikim ng ganito, matubag-tubag yan sa magulang na pag magsagot-sagot yan, talagang manggigigil ka. Gusto mo nang tanggalan ng mga ngipin eh. Kaya minsan nasasaktan ako sa aking mga apo nga. Marinig ko nga sinasagot-sagot nila ang magulang nila. Kasi hindi ko yan naranasan sa mga anak ko. Kasi talagang inano ko sila. Hindi ko naman sa sila, hindi pinapagsalita. Pero ang aking pagdidisiplina sa kanila, yung takot ako nga lumayo sila, pumunta sa ilog, pumunta sa dagat, pumunta sa kagubatan. Kasi takot ako kung ano ang mangyayari sa kanila. Ganun lang yun. Ayaw ko nang lumayo sila ng mga bata pa nga nawawala sa aking paningin. Kasi talagang matakutin ako sa aking mga anak kung ano ang mangyari nga malayo sila sa paningin ko. Kaya doon ko sila napapalo. At saka ayoko din yung nagsusumbong. Galing sa labas, may kaaway, susumbong. Pinagsasabihan ko lang sila, hindi ko kinukonsente, pinagsasabihan ko nga, para wala kayong kaaway, huwag kayong lumabas ng bahay. Kasi hindi pare-parehas ang mga magulang. Merong magulang nga kumakampi sa kanilang anak. Kahit hindi nila nakita, kahit hindi nila alam kung ano ang mga panimula nilang bakit sila nag-away, tapos nadadamay ng magulang. Hindi ako ganun. Mas sila pa ang pinapalo ko pag mayroon nagsusumbong. Kaya, yun. Para iwasan, hindi kayo dito sa bahay para wala kayo kaaway. Kaya hindi nangyari sa amin yun. Tapos, maraming salamat sa mga anak ko kasi at gano'n naman eh. Mababait naman sila. Kaya, masasabi ko ang suswerte nga ng mga asawa ng mga yan eh. Para sa akin eh. Kasi magpasaway man sila pero kayang-kaya sa kanilang mga asawa. Sa totoo lang. Kayang-kaya. Kasi yung mga anak kong lalaki di pa yung kinukonsente. Kasi kung talagang papatulan nila ang mga asawa, lalaki sila eh. Isang tiris lang yan. Pero kumo nagpapakumbaba sila, mahal nilang kanilang asawa at pamilya para hindi nagkakahiwa-hiwalay, sobra silang nagpapakumbaba. Kaya ang mga tao dyan na mga himantayon, sinasabi nila nga ang mga anak ko daw ay mga under sa asawa. Naman ganun. Wala namang ganyanan. Yung katulad lang ba sa amin, na ako rin noon, sasabihin nila nga, na-under ko yung asawa ko. Pwede ba yun? Ba? Tayo pang mga babae ang under eh. Oh. Ano sa palagay nyo? Hindi ba tayo ang under? Ha. Under. Yun mga kaabot. Kailangan natin ngumiti. Hindi palagi nakasimangot. Kasi hindi tayo dadating sa ganitong edad kung palagi na lang tayo nakasimangot. Kailangan natin tumawa.
Yan mga kaabos, malapit na kami ha. Mga kaabos, hindi, ayaw ko kung mahaba na itong ano namin, pagbablog. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay kasi nandito na kami sa aming lugar. Mga kaabos, tapos na siguro sermon ng kaabos. Kaya hanggang sa muli mga kaabos. Bye-bye! Bye-bye mga kaabos!